Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin na kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi sa panig man kayo ng mundo naroon. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Araw noon ng Biyernes. Ang taon ay 1980. Dalawa lang kami ng kapatid ko na iwan sa bahay dahil may trabaho noon ang tatay namin. At ganun din naman si nanay. Nakatira kami noon sa squatters area. Pero ang lugar na kinatitirikan ng bahay namin ay walang kapitbahay. Lubang magkakalayo ang mga bahay noon sa aming lugar. Hindi katulad ngayon na halos wala nang madaanan ang mga tao. Mangilan-ngilan lamang noon ang mga bahay. Habang abala akong naghahanda ng aming pananghalian, ay naglalaro naman mag-isa ang aking kapatid dun sa may sala ng aming bahay. Nang magsasalang na ako ng sinaing, ay narinig naming magkapatid yung paborito naming tunog. Tunog yun ng turotot ng suki naming magbubuti. Usong-uso kasi noon na yung bote ay pinapalitan ng cheese curl. At mayroong kaming suki at iyon ay si Mang Andoy. Kung kaya, nagmamadali kaming pareho ng aking kapatid na hinagilap yung mga bote ng gin. Ito yung mga basyo na pinag-inuman ng tatay namin. Mahilig kasi itong uminom ng alak at ang paborito niya ay yung Hinebra. Nang nakuha na namin ng aking kapatid yung mga bote, ay nagmamadali na kami pareho lumabas ng aming bahay para papalitan ng mga iyon doon sa magbubuti. Paglabas namin ng bahay ay medyo nagulat kami ng aking kapatid pagkat wala naman doon si Mang Andoy. At ang naroon malapit sa aming bakuran ay isang matandang babae na nakakatakot ang kanyang itsura at ayos. Dahil doon, kung kaya, natigilan kaming pareho ng aking kapatid. Masamang pagkakatitig sa amin noong matanda. Kaya nagatubili kami pareho na lumapit sa kanya. Maya-maya ay nagsalita ito at sinabing dalhin na raw namin sa kanya yung mga bote at kanya na itong papalitan. Hinanap namin sa kanya si Mang Andoy. Matipid ang naging tugon ng matandang babae at sinabing wala na ito. Kaya nagtaka naman kami ng aking kapatid kung ano ang ibig sabihin noong matandang babae. Dahan-dahan kaming lumapit sa kanya upang iabot yung mga bote. Na habang inaabot niya ang mga bote, ay tila ba may kakaiba talaga sa paraan ng kanyang pagkakatitig sa amin ng kapatid ko. Kaya hindi maiwasang makaramdam ako ng kaunting kaba. Lalo pa nga at nanlilisik talaga ang mga mata nito. Maya-maya ay may dumaan
na isa ring taga roon sa amin. At nasundan pa iyon ng mga batang katulad namin na nais ring magpapalit ng bote sa chichirya. Doon lamang nahinto ang pagtitig na iyon ng masama nung matandang babae sa amin ng aking kapatid. Pagkakuha namin ng chichirya, ay kaagad na kaming bumalik at pumasok sa aming bahay. Pagkaupo namin ng aking kapatid, habang kinakain yung chichirya, ay medyo nalungkot kami pareho. Dahil sa hindi namin nakita si Mang Andoy na siya naming suki. Maya-maya pa, habang patuloy kaming kumakain ng chichirya na aming ipinalit doon sa matanda, inagsalita ang aking kapatid na tila ba hindi niya nagustuhan yung chichirya na aming kinakain. At sinabi niyang kakaiba daw ang lasa noon. Hindi katulad ng ipinapalit sa amin ni Mang Andoy. Nagtaka ako kung bakit ganon ang kanyang nasabi, kung kaya sinubukan kong kumain mula dun sa kanya. At napansin ko nga na tila ba kakaiba ang lasa noon. Kaya kinuha ko ang chichirya mula sa kanyang kamay at akin na lamang itinapon niyon. Ibinigay ko sa kanya ang aking bahagi at siya naman niyang kinain. Matapos namin makapananghalian ng araw na yon, ay naidlip ako habang patuloy na naglaro naman ang aking kapatid. Ng mga bandang hapon ay nagising na lamang ako dahil sa mga ingay na tila ba nagkakagulo. Maya-maya pumasok sa aming silid ang aking kapatid at sinabi niyang nandyan daw ang isang taga roon sa amin na si Aling Minda at ito daw ay galit na galit. Nakagat daw ang kanyang anak ng alaga naming aso, kung kaya bigla itong napasugod. Kahit natatakot ay aking nilabas si Aling Minda. Naisip ko kasing baka mas lalo itong magalit kapag hindi ako nakipag-usap. Pagkakita niya sa akin ay kanya agad hinanap ang aming mga magulang, kung kaya sinabi kong wala sila. Inireklamo niya sa akin yung ginawa ng aming alagang aso sa kanyang anak. Paglalarawan pa niya para daw itong mabangis na hayop na halos patayin daw ang kanyang anak dahil sa ginawang mga pagkagat nito. At kanila na daw sinugod sa ospital ang kanyang anak dahil hindi lamang isa ang tinamo nito. Wala naman na akong may kakatwiran pa kay Aling Minda, kung kaya naisip kong manahimik na lamang at nangako akong sasabihin kaagad kanila nanay pagdating nila. Umalis naman na sila matapos kong ipangako na ipagbibigay alam sa aming magulang ang mga nangyari. Magagabi na nang dumating ang aming mga magulang na halos magkasunod lang. At tulad ng aking ipinangako kay Aling Minda, ay kaagad kong sinabi kanila nanay at tatay kung anong ginawa ng aming alagang aso. At nagulat sila kapwa. Pagkat mabait talaga yung alaga namin, kung kaya hindi namin alam kung anong nangyari, kung bakit ganon ang nagawa nito sa anak ni Aling Minda. Lumabas ng bahay si tatay upang hanapin yung aming alaga, ngunit hindi niya ito matagpuan. Naisip pa nga niya
na baka lumayas na ito. Maya-maya, nang naghahanda na kami para kumain ng hapunan at inilalabas na ni nanay yung binili niyang ulam, ay dumaing ang aking kapatid at sinabing sumasakit daw ang kanyang tiyan. Hinawakan ito ni nanay para alalayan papasok ng silid. Pero laking gulat niya nang maramdaman niya ang matinding init ng katawan nito. Kaya mabilis akong inutusan ni nanay na magpainit ng tubig upang mapunasan ang aking bunsong kapatid. Habang nasa kusina at magpapainit na ako ng tubig, ay naririnig ko ang patuloy na pagdaing ng aking bunsong kapatid. Inirereklamo na rin ito maging ang kanyang ulo at siya daw ay nahihilo. Na nang akin siyang silipin ay nakita kong namimilipit na ito dahil sa kanyang nararamdaman. Kung kaya, mas pinagmadali pa ako ni nanay na halos ibuhos ko na ang lahat na laman na gas ng aming gasera para mabilis na lumiyab yung mga panggatong. Makaran ng ilang sandali ay hindi ko na naririnig pa ang pagdaing ng aking kapatid. Kung kaya napasilip akong muli doon sa silid upang alamin kung ano na ang nangyayari. Pero laking gulat ko nang makita kong dalawa na sila ni tatay ang pumipigil dito at kanilang tinatakpan ang bibig nito. Nakita ko nagwawala ang aking bunsong kapatid at para bang wala na ito sa kanyang sarili. Kapansin-pansin din ang matinding pamumula ng kanyang mga mata. At bakit tila humaba ang mga ngipin nito at matindi ang kanyang paglalaway. Panay ang pagwawala nito na halos ibuwal niya sila nanay at tatay dahil sa taglay niyang lakas. Nang makita ko iyon, ay dagli akong pumasok ng silid at tumulong na rin sa kanila upang pigilan yung aking kapatid. Umiiyak na noon ang nanay namin dahil sa tindi ng takot at pag-aalala. Sa takot ng tatay ko na baka tuluyan na itong makakawala, ay iminungkahi niyang igapos na namin ito. Kung kaya, pinutusan niya akong maghilap ng anumang maaari naming ipantali sa kanya. Nang makahanap ako, ay wala na kaming sinayang pa na sandali. Itinali namin siya doon sa aming higaan at inutusan niya akong puntahan ang manggagamot sa aming lugar para suriin ang bunso kong kapatid. Nang papalabas na ako ng bahay, ay laking gulat ko naman nang makita kong nasa bakuran yung matanda na nagpalit ng chichirya sa mga basyo ng bote. Kaya napatras ako dahil na rin sa takot at matinding pagtataka. Pumasok akong muli ng bahay at dumiretso dun sa silid kung saan naroon ang aming mga magulang. Sinabi ko sa tatay ko na nandyan yung babae na nagpalit ng bote sa amin ni Bunso. Nagtaka naman ito at napatanong kung sinong babae. Sinabi kong yung matandang babae na magbubuti. Naguluhan silang pareho dahil hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi ko. Pagkat ang alam daw nila ay si Mang Andoy ang magbubuting nagpapalit ng chichirya sa mga basyo ng bote. Papaliwanag ko pa sana pero muli akong inutusan ni tatay na puntahan na yung manggagamot. Galit na ito at nagtaas na ng boses. Kung kaya wala naman akong nagawa pa kundi ang sumunod.
Lumabas ako muli ng bahay at wala na roon yung babae. Pero laking gulat ko nang ang makita kong naroon ay yung alaga naming aso. Maya-maya ay may nakita akong papalapit at muli kong nakita yung babae na nakasuot ng itim at tila ba nanlilisik ang kanyang mga mata na mayroong matinding galit na nararamdaman sa akin. Umaangil ito na para bang gusto niya akong sugurin. Dahil sa matinding takot ay muli akong napatras at nagmamadaling pumasok ng bahay. Sinabi ko kay tatay na nariyan yung matandang babae at gusto akong sugurin. Nung puntong iyon ay tila nagkaroon na ng hinala ang tatay namin na maaaring ito ang dahilan ng pagkakasakit ng bunso kong kapatid. Kung kaya, inutusan niya ang nanay ko na huwag iwan si bunso at nagmamadaling pumunta ng kusina si tatay upang hagilapin naman ang kanyang itak. Nang papalabas na si tatay ng bahay, ay kaagad akong sumunod sa kanya. At laking pagtataka ko nang wala na roon yung alaga naming aso, maging yung matandang babae. Kung kaya, tinanong ako muli ni tatay kung nasaan na raw yung sinasabi kong babae. Sinabi ko kay tatay na nakita ko silang nakatayo lamang sa harapan ng aming bakuran. Pinagalitan ako nito at sinabing kung ano-ano pa raw ang pumapasok sa aking isipan. Gayong nalalaman ko na may sakit na nga ang bunso kong kapatid. Sinabi ko kay tatay na nakita ko talaga yung babae pati yung alaga naming aso. Pumasok itong muli sa loob ng bahay upang siya na raw ang magpupunta dun sa bahay ng manggagamot. Kukuha lamang daw ito ng flashlight. Binilinan niya ako na huwag kong iiwan ang nanay ko at ang aking kapatid. At babalik daw kaagad siya kasama yung manggagamot. Paglabas niya ng bahay, ay inhatid ko pa si tatay doon sa aming bakuran. Nang bigla na lang, umihip ang malakas na hangin na tila ba may dumaan sa aming harapan na sobrang bilis. Ngunit wala naman kaming napansing kahit ano. Kung kaya natigilan kami kapwa ng tatay ko at nagtaka. Medyo kinabahan ako dahil sa nangyaring iyon. Maging si tatay ay napamura na wala sa oras. Maya-maya, sa bandang itaas naman namin, ang tila ba may nais na dumagit sa aming mga ulo. Kung kaya, napatras kami pareho at napatingala sa kung ano ba yung dumaran na yon na pagkabilis-bilis. Hanggang sa nakarinig kami ng isang malakas na tinig. At tinig iyon ng isang matandang babae na sinasabing kukunin daw niya yung aking kapatid. Dahil dito ay biglang nagalit si tatay at kanyang hinamon yung matanda at sinabing kanyang subukan. Muli akong sinabihan ni tatay na huwag kong iwan ang aking ina at kapatid at pupunta na raw siya sa bahay ng manggagamot. Kaya mabilis na akong pumasok sa loob ng bahay at dumiretso sa silid kung saan naroon si nanay. Naroon ang aking kapatid na patuloy pa rin nagwawala kahit nakatali na. Lumipas ang ilan pang minuto hanggang sa maramdaman namin na tila ba
may tumatakbo sa palibot ng bahay na hindi lamang iisa na pakiramdam namin ay napakaraming hayop na lumilika pa nga ng mga nakakakilabot na tunog. Pati sa itas ng aming bahay ay para bang mayroong mga dumadapo na pagkabigat-bigat sapagkat lumulundo ang bubungan. Paniandasal ni nanay na sana'y dumating na si tatay kasama yung manggagamot. Ilang minuto pa at kinakalampag na ang aming bahay. Parang nais na nilang gibain yung dingding at sinusubukan nilang buksan ng pilit ang aming pintuan. Dahil doon ay napilitan na ako tumakbo sa kusina para kumuha ng kutsilyo. Na nung mga oras na iyon ay hindi ko naman talaga alam kung anong magagawa ng kutsilyo dahil sa noon lamang kami nakaranas ng ganon sa buong buhay namin na hindi namin alam kung ano talaga ang aming kalaban. Nakaraan pang ilang sandali, sa wakas ay dumating na rin si tatay at kasama nga niya si Mang Berting na siyang kilala at tanyag na manggagamot dun sa aming lugar. Pagkabukas ng pinto ay dun pa lamang natigil yung mga ingay at kaguluhan na nangyayari sa labas ng bahay. Pero muling umalingaw-ngaw ang tinig ng matandang babae at patuloy ito nagbanta. Wala raw kaming magagawa at kanyang kukunin ang aking kapatid. Lahat daw ng nahawaan niya ay kanyang ipinagsasama. Dahil sa mga narinig ay nagkaroon na ng ideya si Mang Berting kung sino ang nasa likod ng mga nangyayaring kababalagan at pagkakasakit na biglaan ng bunso kong kapatid. Sinabi niya kay tatay na kung meron pa siyang natitira na kahit kaunting pananampalataya ay yun raw ang tamang panahon upang gamitin iyon. Malaking tulong na raw kung habang nagsasagawa siya ng panggagamot sa bunso kong kapatid ay mananalangin sila ni nanay. Nakaharap na pala nitong minsan ang nasabing matandang babae sa kabilang barangay nang meron din itong hawaan na isang binatilyo at matindi daw talaga itong kalaban sapagkat hindi ito isang karaniwang mangkukulang o mambabarang lamang kundi isa rin itong malupit na aswang. Maya-maya pa sunod-sunod na pagkatok ang narinig namin sa pinto. Narinig namin ang pagtawag ng kapatid na lalaki ni tatay na iyon ay ang kanyang Kuya Lando. Ngunit nang tatakbuhin ko na ang pinto upang ito ay pagbuksan, ay pinigilan ako ni Mang Berting at sinabi niyang wag na wag ko raw bubuksan ang pinto na kanya nang isinara sa pamamagitan ng isang orasyon. At hindi raw iyon yung taong inaakala namin na nasa labas, pagkat magaling daw talagang manlinlang ang matandang babae na gumagamit ito ng iba't ibang paraan para lamang makapasok. Yun daw kasi ang nag-iisang solusyon, ang ito'y pagbuksan ng mismong may bahay. Maliban doon ay hindi na ito makakapasok pa. Na kapag nakapasok ang matanda o sino man sa mga kampon nito, ay sigurado daw makukuha nila ang bunso kong kapatid. Kung kaya natigilan ako at naupo na lamang sa isang tabi. Dinagdagan pa ni tatay ng harang ang pinto at mga bintana. Maya-maya ay inutusan na sila ni Mang Berting na simulan na ang pagdarasal. Habang sinimulan na rin niya ang kanyang mga seremonya upang gamutin
ang bunso kong kapatid. Habang sa labas naman ay walang humpay ang ginagawang panggugulo ng matandang babae at ng mga kampo nito. Makaraan ng ilang minutong panggagamot ni Mang Berting ay sunod-sunod na hiyaw ang narinig namin mula sa matandang babae. Pati ang mga kasama nito ay tila ba nahihirapan na kung aking iisipin ay para bang nagdara na sila ng matinding init. Para bang napapaso ang mga ito base na rin sa kanilang mga paghiyaw. Maya-maya, iniutos ni Mang Berting kay nanay at tatay na tulungan siya. Nahawakan nila sa magkabilang kamay ang bunso kong kapatid, habang ako naman ay inutusan niyang hawakan ang mga paa nito. Sunod-sunod na paghagupit ang ginawa niya sa katawan ni bunso. Kapag aking pinagmamasdan niyon, ay naawa talaga ako. Pero hinimas ang aking ulo ni Mang Berting at sinabing wag daw akong mag-alala pagkat hindi naman talaga nasasaktan ang aking kapatid. At ang nasasaktan daw ay yung matandang babae. Maya-maya, isang matindi pang paghiyaw ang narinig namin mula sa labas at bigla nang tumahimik ang buong paligid na para bang nanumbalik na sa dati ang lahat. Wala nang mga ingay, wala na rin ang malakas na pag-ihip ng hangin. At pumayapa na rin si bunso. Kumalma na ito. Biglang napayuko si Mang Berting. Nakapatingin kami sa kanya at nakita naming pawis na pawis ito at tila ba nangihina. Sinabi niya sa amin na maayos ng lahat. Ligtas na ang bunso kong kapatid. Pero kanyang pagtitiyak na hindi pa kami ligtas doon sa matandang babae. Dahil anumang oras ay maaari daw itong bumalik upang magiganti. Ng mga sumunod na araw ay hindi na muna umalis ng bahay ang aming mga magulang at patuloy nila kaming binantayan. Nagbigay din naman si Mang Berting ng ilang mga paalaala sa amin kung papaano mabisang malalabanan ang matandang babae. Sakaling magasik na naman ito ng lagim doon sa aming lugar. Natuwa kami ng aking kapatid. Nang isang araw ay muli naming makita si Mang Andoy. Sabi niya sa amin, nagkasakit daw siya na inabutan talaga ng 1 linggo dahil sa siya ay tinangkaso. Akala naman namin magkapatid ay kung napaano na si Mang Andoy. Buti na lang at gumaling na rin ito sa kanyang naging karamdaman. Simula noon ay tanging si Mang Andoy na lamang ang magbubuting umiikot dun sa aming lugar. At sa tuwing makakakita kami ng mga bagong mukha, ay kaagad na kaming pumapasok ng bahay. At kapag nandyan ang aming mga magulang, ay kaagad naming isinusumbong sa kanila na mayroong dayo. Ang alaga naman naming aso ay hindi na namin muli pang nakita. Ayon kay Mang Berting, nahawa daw ito doon sa chichiryang itinapong ko. Na wala akong kamalay-malay na kinain pala ng alaga namin, kung kaya nawala na ito sa kanyang katinuan. At yun ang dahilan kung bakit sinugod nito ang anak
ni Aling Minda. Sabi pa ni Ma'am Berting, malamang ang alaga naming aso ay nasa pangangalaga na noong matandang babae na isa palang malupit na aswang.